Pagbati po sa lahat po ng mga nanonood. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Sa lahat po na naririto sa church, alert level 2 na talaga sa church. Ay, punong-puno ay. Puntong-puntoy. Ayan. Alam niyo po na maganda po yung ating topic for the whole month, full life in Christ. Yung kabuuan. Sabi nga kanina, nang translate ay kaganapan, kabuuan ng buhay natin kay Kristo. And 3 consecutive yung 2 Fridays and 1 Sunday po natin, napakinggan po natin yung mga pagtuturo about sa full life in Christ. At I suggest, kung meron po kayong na-miss, I challenge po dun sa mga may na-miss, hindi nyo po napakinggan, pwede naman po yun balikan. Dun sa FB page po natin, para wala kayong ma-miss dun sa mga preaching na yon, pwede nyo pong balikan, pwede nyo po yung i-replay. At I'm very sure that you're gonna be blessed by the Lord. Alam nyo, ako nga po ay, kung makailang beses ko po talaga inuulit-ulit yung mga preaching and sermons. At kung ilang beses ko siya nakikinig, napapakinggan, palagi po rin ako na-bless sa Panginoon doon sa mga panonood ko. At makikita po natin doon sa mga praise and worship ng worship team, may mga makikita din kayong nakakatawa sa kanila. Pag paulit-ulit po natin sila. Nga pala, hindi ko napansin yun. Kapag nireplay mo, mapapansin mo na yung kanilang mga jokes. That every Sunday, tuwing linggo po, do you believe na nade-develop yung puso natin sa pagmamahal sa Diyos? At habang pinakikinggan po natin yung salita ng Diyos, habang tayo po ay nakakarinig ng mga preaching, ng mga pangangaral, lalo po tayong nai-inlove sa ating Panginoon. Amen po ba? Do you in love? In love po tayo kay Lord, At habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, lalo po tayong na-enlighten. Tama po ba? Yung salitang naliliwanagan. Ano po ba yung salitang naliliwanagan? Ibig sabihin po ba nandoon po tayo sa kadiliman? Kapag sinabi po kasing tayo ay naliliwanagan, ano ibig sabihin nun? Nasa liwanag ka o nandoon ka sa dilim at naliliwanagan ka? Kasi yan po yung ating pag-aaralan. Kaya ako po yan kasi kapag sinabing ako ay nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, ibig sabihin yung salitang liwanag ay nandoon. Tama po? Nagpapaliwanag. At kaya naman kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ikaw ay naliliwanagan. May liwanag. Merong sa English ng liwanag ay light. Bakit tayo naliliwanagan? Because Jesus is the light. Amen? Kaya kapag pinapangaral ang Panginoong Yesus, tayo ay naliliwanagan. Amen? Full life in Christ. Binasa to kanina at babasahin po uli natin. Colossians chapter 2, right? Verse 9 to 15. Basahin po natin. Lakdaw lang sa nag-i-slide kasi ang kasunod niyan ay Tagalog. So the next is yung English. Babasahin po muna natin lahat sa English. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily, and you have come to fullness of life in Him. Ayan. May salungguhit o may underline. For Him, fullness of life in Him, who is dead or who is head, the head of all rule and authority. Verse 11. In Him, yun. Underline uli, in Him also, you were circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of flesh in the circumcision of Christ. Verse 12, and you were buried with Him. Meron naman pong salitang Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God. Puro with Him, in Him. Verse 13, and you who were dead in trespasses and the circumcision of your flesh, God made alive together with Him,
having forgiven us all our trespasses. Verse 14, having canceled the bond. Yung bond naman po, kanina with Him, no? Ngayon, kapag sinabing in Him, with Him, nakaband ka sa Kanya. Tama po? Nasa Kanya, nakikiisa ka. So dito, ang ginamit na verse ay bond, having canceled the bond, which stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. Verse 15, last verse po ito ng English, He disarmed the principalities and power and made a public example of them, triumphing over them in Him. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Inilalagay niyo palagi sa aming puso na kami ay nasasabik na mapakinggan ang inyong mga salita. At habang kami ay nakikinig at nakikinig ng iyong mga salita, pinalalaya niyo po ang bawat sa amin. Higit sa lahat, lalo namin kayong nakikilala at lalo namin kayong minamahal. Hayaan niyo po sa oras na ito na ikaw ang patuloy na mangusap sa aming kalagitnaan. Kayo lamang po ang aming itinataas sa lugar na ito. Walang sino man o Diyos na makapagliligtas po sa amin. Pinupuri namin kayo, sinasamba at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, tignan po natin yung mga Tagalog, ano? English muna. Balik po tayo, kapatid. Verse 9. Ayan. Verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells. Yung buong pagka-Diyos. And you have come, nagkaroon tayo, and you have come to fullness of life in Him, who is dead of all rule and authority. Tagalog, verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, no? Full deity. Nang Siya ay maging tao. Verse 10, ito yung in Him, no? At dahil sa inyong pakikipag-isa, pakibalik yung verse 9, yung English. And you have come to fullness in life. Pakikipag-isa yon, yung fullness. Kaya ka naging full, kaya ka nabuo kay Kristo dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Amen. Yun po yun. Kaya tayo nabuo nung tayo nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, nung tayo po ay hiwalay kay Kristo, ang buhay mo ay watak-watak. Naniniwala ka doon? Yung buhay mo sira. Yung buhay mo walang patutunguhan. Yung buhay mo walang direksyon. Namumuhay tayo saan? Sa kadiliman. Tama po? At dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi sa English, you have come to fullness, nabuo ka. Amen? Tignan natin sa Tagalog, tuloy po natin. Naging ganap, o yan, sabi kanina, dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalan. Verse 11, English, in Him also you were circumcised with a circumcision without hands, made without hands, by putting off the body of flesh in the circumcision of Christ. Tagalog, tignan po natin sa Tagalog. Ayan dahil saan? Ayan na naman, inulit. Alam niyo po, sa Bible, kapag pinag-aralan po, nag-aral po tayo sa Biblia, sa mga dalubhasaan sa Biblia, mga bachelor, no? Pag nadalubhasa. Kapag ilang beses po, inulit-ulit ang mga salita, ano po ibig sabihin nun? Kapag inulit-ulit yung salita, ibig sabihin po nun ay napaka-importante nung sinasabi. Binibigyan ng diin. Ayan, ano? Repetition, no? Eto, inulit na naman. Verse 11, ano sabi? Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Ano? Pakikipag-isa. O, ano yung kanina? Fullness. Ngayon, pakikipag-isa, di mo na kailangan magpatuli sa Espiritu. Dahil tinuli na ang ating Espiritu. No? Hindi sa laman, sabi rito. Verse 12. And you were buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. No? Verse 12, Tagalog. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama. Kasama pa rin with Him. Kaya sa pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, kasama tayo sa nalibing, sabi rito, ni Kristo, at kasama rin tayo na muling nabuhay na kasama niya. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Amen? Maraming mang-iiwan sa iyo. Pero si Lord, hindi ka niya iiwan. Sa buhay
at sa kamatayan. Sa kamatayan at sa muling pagkabuhay, kasama mo siya. Amen? Yun yung buo eh. No, akala mo, alam mo, minsan ganun eh. Kapag ikaw ang bumubuo sa buhay ko. Nung iniwang, wasak uli siya. No? Nawala na ang kabuuan ng kanyang buhay. Pero si Lord, siya ang bubuo sa buhay po natin. At kailanman ay hindi na mawawasak ang buhay po natin. Tuloy po natin, no? Verse 13, English. And you who were dead in trespasses and circumcision of your flesh, God made alive together with Him. Pagbibigay din, puro with Him. Pakikipag-ugnayan. Having forgiving us all our trespasses. Tagalog, tignan po natin. Ang ganda po nito. Kayong mga hintil, tayo po ito, no? Na dating patay dahil sa... Hindi Hudyo ang kausap dito. Tayo po. Na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Amen. Ano kaya kami, may nagtanong sa akin eh, Pastor, kasi parang nangangamba po ako pag ako'y magpapabakuna. Sabi ko sa kanya, and sinare ko lang naman po sa kanya, ano ba ang nililigtas ni Lord? Yung katawan, physical po ba o yung ating spiritual? Kasi yung physical natin, alam ko, mamamatay yan, mabubulok po yan. Kahit anong bakuna ilagay dyan, mabubulok po yan. Amen? Ang iliniligtas ng Panginoon, yung espiritu, yung kaluluwa. At yung kaluluwa, hindi yan mababakunahan ng dyablo dahil kay Lord na yan. Amen? Kaya kapag namatay tayo, ang sabi rito, kasama mo si Lord na muli kang bubuhayin. Amen. No? Kaya sabi rito, tayo'y dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at, verse 14, ito ang maganda, verse 14, having canceled the bond which stood against us with its legal demands. May mga legalities. Ano? This, He set aside, nailing it to the cross. Tignan po natin, no? Having canceled the bond. May nagbaban sa atin at yun ang tinanggal. Ano? Kasi meron tayong kinadidikatan dati eh. Ano yung dikit sa atin dati nung wala pa tayo kay Kristo? Dikit tayo sa kasalanan, dikit tayo sa kadiliman, sa darkness. At nung tayo ay dumikit sa Panginoong Yesus, ayun na, na-cancel po yung band natin doon. Which stood, tumatayo yon, yung kasalanan, yung kadiliman, tumatayo, stood against us. At meron silang legal documents to demand na tayo ay dating mga makasalanan. They stood, no? Sabi rito, verse 14, Tagalog. Anong ginawa ng Panginoon? Yung salitang cancel. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan na laban. Amen. Ano pa ang hahanapin mo kay Lord? Ha? May demanda ang dyablo. May demanda sila against us. Bakit? Nahuli ka ng dyablo, nagkakasala ka. Tama? Pero kinancel yun ng Panginoon. Ang sabi rito, pati mga pananagutang kaugnay nito. Paano niya ito kinancel? Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Amen? Kaya wala kang dapat ipag-alala. Magpabakuna ka na. Biglang ganun no? Biglang ganun ano? Ha? Mga kapatid? Yan ang napakasarap dito no? Yung buhay natin na binuo ng Panginoon. No, without the Lord, our life is broken. No? Verse 15, He disarmed, ito ang maganda po rito, the principalities and powers, and made a public example of them, triumphing over them in Him. Sa Tagalog, ang hirap sa English Tignan po natin sa Tagalog. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Bakit kailangan lupigin niya yon, mga kapatid? Bakit? Alam niyo po na ang dyablo, kung wala tayo sa dalawa lang po ang kapangyarihan na namamayani. Kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ni Satanas. Kapag wala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ni Satanas. At ang sabi po rito,
Nilupig niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga biyag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. At kumuha po ako ng mga ibang terms. Ginamit ko po yung ibang terms, yung salita kanina na nakaugnay, pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Yung salita rito ay kaugnayan, no? May kaugnayan na tayo sa Panginoong Yesus. Again, ano po yung pinag-aaralan po natin sa buong isang buwan? Full in Christ. Pangatlo na po ito. Ano po? Yan po yung ating pinag-aaralan, no? Ulitin po natin. Yan, yung pagiging buo ng buhay natin sa ating Panginoong Hesus, no? Kay Kristo. Yung buhay na buo kay Kristo. Yan po yun. At nabubuo lang po yan. Nabubuo lang yung buhay natin. Nagkakaroon lamang po ng totoong kaganapan if tayo po ay merong pakikipag-isa. Ibig sabihin po nun, meron tayong connection. Yan po yung mga terms na ginamit ko dyan. Kaugnayan. May kaugnayan ka kay Lord. You have connection with the Lord. Meron kang ugnayan. Meron kang pakikipag-isa. Connected ka kay Lord. Tanungin nyo nga po yun yung katabi. Kung maaabot ninyo, 1 meter kasi. Connected ka ba kay Lord? Anong sinagot? Hintayin mo yung sagot. Hintayin mo. Ano daw ang sabi? Tumawa lang. Tinatanong mo kung connected ka kay Lord, tinatawanan ka, no? At ang ibang term ng connected, ugnayan, pakikipag-isa sa Panginoon ay pakikisa means you are united with the Lord. Amen. Pakikisama, meron kang relasyon sa Panginoon, kaya mo siya tinatanggap na Panginoon, Ama, tagapagligtas, kasi meron kang relasyon sa Kanya. Amen. Ang tawag nga sa relasyon na yan ay ano? Personal relationship with the Lord. Kapag sinabi mong personal, hindi yan public. Tama po ba? It's between you and the Lord. Kaya sabi ng iba, huwag mo akong huhusgahan. Di ba yung mga sinasabi? Bakit? Ako at si Lord lang nakakaalam niyan. Hindi mo alam ang buhay ko. It's between me and the Lord. Amen. Kaya personal relationship. Ibig sabihin, meron kayong sanggang dikit kayo na Lord, meron kayong fellowship sa isa't isa. Ano? Pagiging dikit, sabi rito, being close. Yun po yun, ugnayan. At gagamitin ko po yung isang verse sa Bible para mabigyan diin po itong ating pong pag-aaralan. Ano ho? John chapter 15 verse 7. Kung kayo, sabi nga dun sa, sino po rito may Filipino Bible, yung bagong Bible, Pinoy version, yung Pinoy version, kung kayo ay nakadikit sa akin, yung ba yung sabi doon? At ang salita ko ay nakadikit sa inyo. Ano ba yung mga ano? Kayo ay ituturing na aking mga disciple. Ganun yan. John 15 verse 7. Basahin natin. If you abide in me, sabi ni Lord, kung kayo ay nakadikit sa akin, si Lord ang tunay na puno ng ubas. Amen? Ang pinag-uusapan dyan, tayo ang mga sanga. At ang sabi ni Lord, if you abide in me, tumigil po ba doon? Bakit kailangan pa ng words, mga kapatid? It is not enough that we abide in Jesus. Hindi ba enough yon? That we abide in Jesus? Bakit dinugtong pa ng Panginoon, and my words abide in you? What Jesus mean to this verse na ating pong nababasa? Iyon po yun, yung fullness na sinasabi, dikit ka kay Lord. At kaya lang sabi ng Panginoon, para maging kamukha ka ng Panginoon, dapat, makahigop ka, sanga tama po? Sanga tayo, tama po ba? Mga tangkay, na idinikit, inabay tayo kay Lord. Hindi magiging buo ang buhay mo kung nakadikit ka lang. Tama po?
Kailangan yung sanga lumago, tumubo. At lalagot, tutubo lang po yan kung makakahigop ka from the vine. Amen? Kaya, and my word, yun po yung lalabas, and my words abide in you. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang basta tumanggap tayo sa Kanya. Magpatuloy ka sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Doon ka lalago. Hindi sapat na born again ka. Ay, salamat, born again na ako. Kaya ikaw, habang nandun ka sa FB Live, pakuya-kuya-kuy, no? Pahiga-higa. And my words abide in you. You must be excited kapag may preaching. Pag may Bible study, pag in-announce ni Ate Buen, sa Saturday, we have devotion. Mga youth, excited ka? Bakit? Yung word, hihigop ka ng word. Amen? Iyon ang bumubuo ng buhay natin. Once na hindi ka nakahigop ng salita ng Diyos, ano nangyayari sa sangang hindi nakakahigop? Kaya ganyan ang buhay natin, nalalante. Tignan niyo yung katabi ninyo. Tanungin mo nga yan kung nakakahigop pa yan. Sa sobrang sa higop, kaya yan, ngiting-ngiti, tulala, ano? And my words abide in you. Yun ang ibig sabihin po niyan. Hindi lang basta nakadikit. The fullness of our life is not only abiding in Jesus, but His word must be abide in us. Ano po ibig sabihin ng abide? Tignan po natin dyan. Abide means connect. Nakakonect. Kumukonect ka ba? Kapag yung iba, habulin mo yung preaching. Sabi nila, habulin mo yung pangangaral ng salita. Pag na-miss mo, ulitin mo. Hindi mo na buo, ulitin mo. Gusto ko yung maihigop ko, buo. Kasi gusto ko buo yung buhay ko sa Panginoon. Imagine, dinugtong ni Lord yan. It is not enough. Nakadikit ka lang kay Lord. Nakadikit ako kay Lord. Kaso, nakadikit ka lang. Kaya, ini-encourage that His word abide in us. Ano ang sabi rito? Connected to Jesus and to His word. Amen. Fullness. Full life in Christ means, ito po yung aking ituturo sa umagang ito. Nagsisimula na po tayo. No? Hallelujah. Living connected to God's Word. Mamuhay tayo na ang buhay natin ay konektado sa salita ng Diyos. Bakit? 3 salita lang po ang gusto kong ituro. Hindi po tayo magtatagal sa umagang ito. 3 words ang gusto ko pong i-share sa inyo sa umagang ito. In full life in Christ. O living connected to God's Word. Ang ibig sabihin po ng full life in Christ means you're living connected to His Word. No? 3 word lang po yan na gusto kong i-share sa inyo. Ito po yung 3 word. The importance o kahalagahan ng salitang Word. Yung sabi niya, and my Word abide in you. Gaano kahalaga? Gaano ka-importante yung tanungin yung alam niyo po ba? Hallelujah, no? Ang salita ng Diyos, yung salitang Word, gaano natin to binibigyan ng pagpapahalaga? At gaano sa ating kahalaga yung salita ng Diyos, yung Word of God. Gaano ka-importante, gaano kahalaga? And gaano ka-importante yung salitang light? 3 lang po yan. The word light, at the word darkness. Ulitin ko po. Ano po yon? Una, the word light, and the word darkness. Gaano kahalaga yung 3 salitang yan sa pagbuo ng buhay ng ganap sa Panginoong Hesus? To know, alam niyo po ba na kapag nalaman po natin, naunawaan po natin, mga kapatid, lalo sa mga nasa live, naunawaan po natin yung kahalagahan ng 3 ito.
darating po yung changes ng perspective po natin, yung pananaw po natin sa buhay. At if we ma-miss po natin yung kahulugan nito, yung kahalagahan ng tatlong ito, mga kapatid, napakalaking kawalan po sa atin. Ano ho? The importance of the word, kailangan maunawaan po natin deeper understanding about the word. No? Yung malalim na pagkaunawa po natin tungkol sa salitang word, salita. O sa ibang term po niyan ay berbo. Alam niyo po ba yung berbo? Yan, sa malalim, mga lumang Biblia, ganyan ang ginamit. At bakit po may light? May liwanag. Yung nga po kanina, sinabi ko, nagpapaliwanag. Maliwanag sa'yo yung sinasabi. Bakit may darkness? Ano ba yung darkness? Ano ba yung light? Sabi nga, tayo daw ang ilaw ng sanlibutan. Bakit tayo ilaw? Bakit? Ano ba tayo? Ano ibig sabihin ng ilaw? Madilim? Brown out? Ano ba? Meron bang brown out? Kailangan ng ilaw? Ano ba tayo? Flashlight? Ano tayo? Bombilya? Ano po ba tayo? Bakit may madilim? Ano ba yung kadiliman na yan? Madilim ba talaga? Bakit kailangan ng ilaw? Ano yung ilaw? Liwanag. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, yung salita na kapag pinapaliwanag, ayan, yung salitang liwanag, no? Pag may nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos, ipinapangaral si Kristo na siya ay nagpapaliwanag. Ibig sabihin, merong dilim. Ano? At ano naman yung dilim? Bakit ipaliwanag? Alam niyo, saan lang po ba nagpapaliwanag? Doon sa mga? Yan. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon, no? Nadidiliman yung isipan niya. Kaya po pala ang mga tao ay namumuhay sa kadiliman kasi nadidiliman yung isipan nila. Kapag pinaliwanag mo sa kanila ang salita ng Diyos, nagiging maliwanag na ang kanilang kaisipan. At sila ay nawawala na sa pamumuhay ng Ang ibig sabihin po pala ng kadiliman ay walang pagkaalam o ignorance about the Word of God. Yung po pala. Hindi yung physical na brown out, kailangan ng bumbilya, kailangan tayo nandoon, flashlight kasi tayo. Tayo'y ilaw. Hindi po. Kaya ka nandoon, ikaw yung magbibigay liwanag. Ikaw yung magpapaliwanag sa Kanya tungkol sa Panginoon. Amen. Kaya dapat maintindihan po natin itong tatlong salitang ito. Yung salitang word, yung light, at yung darkness. So alam na po natin yung word, at yung liwanag na yan, ano yan? To know, knowledge, pagkaalam. Tulad tayo. Ay, patutuunan natin po yan, di po ba? Dati nandun tayo, namumuhay tayo sa kadiliman. Kasi bakit? Ignorante tayo sa salita ng Diyos. Nung nakatanggap tayo ng paliwanag, kaya nga liwanag no? Nawala ka sa kadiliman. Ano? Tignan po natin. Basahin po natin. John chapter 1, verse 1. Ayan, alam na po natin ito. In the beginning, nakita nyo? Was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Yun yung sinasabi ng Panginoon. If you abide in me and my word. Alam niyo po, ang mga pastor, lagi po natin silang pagpapalain. If you want to be blessed by the Lord, bless them. No? Yung mga pastor, nag-aaral po yan ng ewan ko kasi may special na subject ang mga pastor No? Minsan yung mga malalalim na Kristiyano, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, meron po silang kakaibang subject, special subject compare sa pag-aaral ng mga nasa secular. Ang isa sa kanilang special subject ay yung pagbabasa at pag-aaral ng salitang Greek. Amen? Nag-aaral sila ng salitang Hebrew.
Ayan, kasi po ang Biblia, isinulat po yan sa Hebrew, sa Old Testament. At yung New Testament, naisulat po yan sa Greek at saka minsan ay sa Aramaic. Kaya yan ay pinag-aaralan po nila. At isa po sa ibig sabihin po ng Greek word, ng salitang word na mababasa po natin dyan, ang Greek word po na ginamit po dyan ay logos. Ano ho? Logos. Na ang ibig sabihin po ng logos ay an expression of an idea. Ano? At meron pa pong isang word sa Greek, no? At yun ay hindi ginamit diyan. Ano po yung isang word na Greek word? Yan, ang ginamit diyan ay logos. Yung isa naman po ay rema. Greek word po ng salitang word ay rema at logos. Kaya lang sa verse na ito, ang ginamit po ay hindi rema, kundi logos. Kaya kung babasahin po natin yan, John 1:12, pakibalik. In the beginning was the logos. Yan po ang tama dyan, ha? Yan po ang tama. And the logos was with God, and the logos was God. Hindi sapat na nakadikit ka lang kay Lord. You need the Word of God. Napakahalaga po niyan. Ang sabi po dyan, no? Logos, an expression of an idea. Sabi ko nga po sa inyo, tatlo lang po yan. The Word. Alam niyo po ba na sa isang verse, napansin po ninyo? Sa isang verse, ilang beses binanggit yung salitang Word? In the beginning was, dalawa, and the Word with God, pangalawa, and the Word was, pangatlo. Tatlong beses. Ano po ibig sabihin yan? Kapatid, napakahalaga ng salitang Word sa buhay po natin. Ano ho? Tingnan po natin. Ibig sabihin ng, alam niyo po, kasi ang Bible, kapag tinatranslate, kailangan tignan natin sa Greek. Kasi minsan, kapag na-translate na po sa English, parang medyo po kasi, a word lang no? Sa salitang Tagalog, parang lumalabnaw. Naiiba na yung kahulugan. No? Kaya dapat tignan natin sa Greek yung original. No, ibig sabihin, yung word pa lang sinasabi dyan is an expression of God's idea. No, yun yung word. Ano pa yung word? Logos o expression of God's idea. Napakahalaga na ikaw ay makakuha ng mga idea na nanggagaling sa Panginoon. Hindi yun ang idea na nanggagaling sa sanlibutan. Amen. Then, tignan po natin sa verse 2. Diyan din po, sa John chapter 1. Verse 2, 3, and 4. Ito He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Verse 4, in Him was life. Yung word na tinutukoy po rito, in Him was life, and that life was the light of men. Pangalawang word, yung salitang light. At kung titignan po natin, yung light na yan, yung sinasabi ko po kanina, ang ibig sabihin po niyan ay meron kang knowledge about God. Kaya liwanag, Meron kang naliwanagan ka, na-transferan ka ng kaliwanagan na galing sa Panginoon. No? Kaya ikaw ay magiging, at ang Panginoon sabi ron life was the light of men. Yung light na yon, si Lord, ang Panginoon mismo. Nagbibigay liwanag siya. Nagtatransfer si Lord sa atin ng mga knowledge about the Lord, about God. No, kaya nung pumunta siya dito sa lupa, napag-aralan natin this past few months, yung kingdom of God, yung mga parables ni Jesus. Actually, He is dispensing, He is transferring light to us. Kapag nagsasalita ka, nangangaral ka pala ng salita ng Diyos, nagdi-dispense ka ng liwanag. Naglalabas ka ng liwanag. Amen? Naliliwanagan yung tao. Yun yung light. He is the light. No? Sa verse 5, ano nangyari? Verse 5, tuloy po natin. The light, yung liwanag, the knowledge
yung pagkaalam, pagkatuto, knowledge of God, the light shines in what? In the darkness. But the darkness has not understood it. Bakit nga po? Yung darkness, yung pagiging kawalang alam po natin sa salita ng Diyos, yan po yung darkness. Kaya, hindi mo alam na ikaw pala ay namumuhay na sa kasalanan. Unless nasabihin sa'yo, ayan, paliwanag sa'yo, kapatid, yung hindi pagtatights, ayan, di ba? Di ba, pinaliwanag na kanina? No? Malibang malaman mo. Akala mo, tama pa yung ginagawa mo. No? Alam mo, okay pa. Ayos ka pa. Nung nag-dispense ng aral ng salita ng Diyos, dumating ka sa point na naliwanagan ka. You live in darkness, nag-dispense ng salita ng Diyos, ng knowledge about the Lord. Kaya sabi rito, but the darkness has not understood it. Ulitin ko po. No? Darkness, number 3 is what? Ano yung una? Yung God's word. Ano po yun? Ano po yung word? God's idea. No? Yung idea ng Diyos. Yun yung word. At ang idea ng Panginoon, ang Panginoong Jesus mismo. And the word was with God. Nandoon na ang idea ng Diyos. No? Ano ang idea ng Panginoon? Ang Panginoong Jesus ay tayo ay iligtas. And then number 2, yung light. Yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon. At ano yung liwanag na yun? Yun yung knowledge about the Lord. Ano? Number 3, ano yung darkness? That is ignorance. Yung kawalang kaalaman natin sa salita ng Diyos, no? Darkness, no? Walang alam, no? Alam niyo yung mga namumuhay sa kadiliman, wala talaga silang idea about God. Tama po? Wala talaga silang alam. Unless, no, maliban na lang na malaman nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Doon pa lang sila maliliwanagan. Alam niyo po ba kung sino ang Prince of Darkness? Kilala niyo po kung sino ang Prince of Darkness? Sino po? Si Satanas, no? Siya po ang Prince of Darkness. At kapag sinabi po nating Prince, ano po ibig sabihin ng salitang Prince? Ruler, no? Ruler of Darkness. Sabi po dyan, no? Siya ay, ano pag sinabi? Naghahari siya. Ruler of darkness. At ang sabi diyan, the level of our ignorance about the Bible or about the Word of God will be the level of rulership of Satan in your life. Yung, alam niyo po ba na, yung level ng pagiging ignorante natin sa salita ng Diyos, yun yung level na kaya kang hawakan ng dyablo. Na pwede siyang maghari sa'yo. Kaya fullness, dapat ikaw alam mo ang salita ng Diyos. Dapat kapag may Bible study, nandun ka. Amen? Huwag kang tatamarin because pwede kang pagharian ng dyablo. Bakit? Hindi ka tamad ka sa pag-attend. Tinatanghali ka. Nakahiga pa habang nagpe-preach si pastor. Nakakatakot to mga kapatid. The level of your ignorance in the Bible or the Word of God will be the level of rulership of Satan in your life. Bakit? Ignorante ka, hindi mo alam. Hindi mo alam, pinaghaharian ka na, pinasusunod ka na ng kaaway. Ano? Tatamad-tamad tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tatamad-tamad tayong magbuklat ng ating Biblia. Tamad tayong basahin ng Biblia. Hindi mo alam yan ang gusto ng dyablo. Tamarin ka sa pakikinig. Bakit? Kasi may liwanag na mapapatalsik sa iyo. Tatalsikan ka ng liwanag. No? At kapag ikaw ay nalaglagan ng liwanag, ay kapatid, sabi ko sa iyo, sabi mo dyan sa katabi mo, lalaglagan ka ng liwanag ng Panginoon. Ha? Bakit? Kailangan? Kasi para yung darkness sa buhay po natin, mawala na. Amen? Alam niyo po ba, ang isa pong halimbawa ng rulership, no? Rulership ni Satanas sa isang tao. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, yung mga namumuhay sa kadiliman, kasi hindi nga po nila alam eh. Di po ba?
Ito mga actually, hindi ko to na-experience. Si Pastor Dante, na-experience niya to eh. Alam niyo, sumusunod sila sa halaman. Oo, yung mga namumuhay sa darkness, ayan, sila Pastor Dante, sumusunod sa halaman. Inutusan sila ng halaman. Kasi nasa darkness nga sila eh. Kapag, alam niyo kung paano nangyayari na sumusunod sila sa halaman? Alam niyo yung chongke? Sino nakakalam ng chongke? Halaman yun eh. Ano? Amen, amen. Alam niyo yun. Pag sinabi nung halaman sa kanila, singhot! Sunod sila. Tama? Sunod sila. Bakit? Nasa kadiliman, hindi nila alam. Yun yung rulership ng kaaway sa buhay ng tao. Kaya sila, ayun yung mga sumusunod sa halaman, no? Alam niyo yung tabako. Halaman po yun. No? Pag sinabi ng tabako, singhot! Sunod sila. Rulership. Amen? Ay may sumusunod din sa grapes. Alam niyo yung grapes? Alam niyo yung grapes? Oh, ano yung grapes? Yun yung alak. Ang sabi ng grapes, laklak! Inom naman sila. No? Mga taong sumusunod sa halaman at sa grapes. Bakit? Nasa kadiliman po sila nung sinabi ng grapes, inom. Inom. Di ba? Bakit? Wala eh, nasa rulership. Sunod. Sunod po talaga sila. Ano? Nakakahiya, no? Mga Kristiyano, inuutusan ng halaman, no? Parang nakakahiya yung gano'n, no? No? Alam niyo po ba kung anong ayaw ni Satanas? Anong ayaw ng Diablo? Anong ayaw ni Satanas? Ang makinig ka ng salita ng Diyos. Ayaw niya na magbasa ka ng Bible. Kaya kapag ikaw ay tatamad-tamad sa pagbabasa ng Bible, kapatid, rulership, di ba? Prince of Darkness. Ay hindi, magbabasa ako. Kasi ayaw ng Diablo na makahigop ka ng liwanag. Alam mo, every time you read the Bible, mangungusap si Lord sa'yo. Magliliwanag ang buhay mo. Every time na makikinig ka ng salita ng Diyos, may nakukuha kang liwanag. Amen? Naliliwanagan ka. Kaya ayaw ng Diablo na makinig ka. Ayaw niyang umating ka ng Bible study every Friday, every Saturday ng mga youth. Ayaw. Ang gagawin pa ng Diablo, aantukin ka sa pagbabasa ng Bible. Kasi ayaw niya magbasa ka. Ayaw niya makinig ka. Ayaw niya na aatin ka. Ayaw niya na merong nagse-cell group. Ayaw ng Diablo yun. Bakit? Doon kasi sa nagse-cell group, may nagdi-dispense ng liwanag. Ayaw niya yun. Yung merong nagke-care group, yung merong nagba-Bible study, ayaw niya yun. Ayaw niya na umaating ka. Bakit? Kasi nga merong naglalabas ng liwanag doon. Dahil yung tao mabubuo ang buhay kay Kristo. Mawawala sa kanya ang kadiliman. Because of the Word of God. Amen. No, bakit po? Tignan po natin Romans 10:17. Dahil ang pananampalataya saan po nanggagaling? Sa pakikinig at pakikinig ng Word of God. Aayos ang buhay mo, kapatid. Kaya nga sabi nila, invite mo lang sa church. Bahala na si pastor magpaliwanag dyan. Basta invite mo. Hindi ka marunong magpaliwanag eh. Di dalhin mo sa church. Yun lang ang kakayanan mo. Dalhin siya. Hindi mo kaya mag-share. Di po ba? Pero pwede mo siyang ilibre papunta sa church. May merienda pa. Dalhin mo sa church. Hindi ko kaya magpaliwanag kasi hindi ko kaya mag-share eh. May pang merienda ka. May panlibre ka ng pamasahe. Dalhin mo sa church. Maliliwanagan yan. Hindi mo kaya mag-share eh. Diba? O kaya, makinig ka ng live. Hello po sa mga naka-live. Makinig ka ng live. Wala akong data eh. O sige, load na lang kita. Sabay tayo makinig. O may pang-load ka eh. Hindi mo kaya mag-share. Didali mo sa live. Amen! Gusto mo kasi ikaw ang tagadala ng liwanag ni Kristo.
At alam mo, kapag may nangangaral ng salita ng Diyos, naglalabas siya ng liwanag. Hearing and hearing by the Word of God. Amen? No? Ang sabi pa po sa John chapter 8, verse 32. No? And you shall know the truth. Yan, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, yung truth dyan, yun yung knowledge about God. No? Yung truth, yung katotohanan tungkol kay Kristo, yung tungkol sa Panginoon. At you know the truth, and the truth shall make you free. Kaya lumalaya ang tao, napakinggan nila yung knowledge about sa Diyos. Nagkaroon sila ng kaalaman tungkol kay Kristo. Amen? Dati naman, di natin alam yun eh. Tama po? Hindi natin alam. Sino po rito? Pinanganak, alam niya na yun. Unless na may mangaral. Unless na mapakinggan po natin. Ano? Shall know the truth, and the truth shall make us free. No? Alam niyo po ba na habang nandoon ka sa, nakikinig ka ng salita ng Diyos, binibigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Alam niyo, dapat ganito no? Sa mag-asawa. O honey, preaching na. Walang pakailaman ha. Dapat ganun no? Pag preaching na, kapag word of God na, kailangan kong humigop sa Lord ng liwanag. Dapat ganun no? Minsan tayo, no? Word of God na, lakad dito, excuse me po. Di po ba? Makikita mo naman minsan sa live, no? Di ba? O open cam po tayo, makikita mo, kahoy. Agdanan, nakikinig batal. Alam niyo mga kapatid, kapag malapit ka sa salita ng Diyos, malayo sa iyo ang kadiliman. Anong gusto mo? Malayo ka sa salita ng Diyos at malapit sa iyo ang ano? Ano yan? Ano gusto mo? Kaya every time na may pangangaral ng salita ng Diyos, huwag mong imimiss yun. Huwag. Yung mga schedule kanina, naku, tandaan nyo na yan. No? Kapag hindi mo yan natandaan, ruler, di ba? Bakit? Sabi ng Diablo, huwag ka na makinig. Nakakantok yan. Yung pangangaral ng end times, nakakantok yan. Yan ang Diablo no? Antukin ka lang dyan, malilito ka lang dyan, gugulo utak mo, ikaw. Yan ang gusto ng Diablo. Bubulungan ka niyan. Rulership. Sino susundin mo? Diba? Amen? Amen. Alam nyo, to be connected in the words of God. Diba? Connected tayo. Gusto natin maging connected tayo sa salita ng Diyos. Tatlo lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Kanina, yung word, yung light, at yung darkness. Ngayon po, go, get, and build. Ulitin ko po. To be connected in God's word, you need to go. Ano ibig sabihin ng go? Ano yung get? Ano yung build? Yung go, saan pa tayo pupunta? Ang ibig sabihin po ng go, lahat ng schedule po natin, go ka doon. Makinig ka ng salita ng Diyos. Go to the church, go to your cell group, go to your care group, go to Bible study, go to devotional Friday. Lagi kang go pagdating sa salita ng Diyos. Go to the Word of God. Dahil alam mo, nandiyon ang liwanag. Ano? Kaya minsan, aantok-antok tayo. Rulership, di ba? Lagi mo yung isipin, kapag pag nangangaral na ng salita ng Diyos, inaantok ako, pastor. Rulership. Prince of Darkness. Ha? Kaya pipilit, hindi. Kailangan ko ng liwanag. Ha? Alam nyo, yung mga iba? Alam nyo yung mga natutulog? Kapag tulog ka, ano nakikita mo? Pawang? Huli, no? Ha? Pag tulog ka sa salita ng Diyos, nasaan ka? No? Nasaan ka? Pag pinikit mo yung mata mo, ano nakikita mo? Di ba? Kaya dapat imulat mo yan. Kailangan mo ng liwanag. Amen! Ano? Huwag tayong ruler, Prince of Darkness. Go
sa salita ng Diyos, and you will get something, knowledge, idea from the Lord that will enlighten your life. Matututo ka, malalaman mo, maiintindihan mo. Ang sarap po. Alam niyo po, sa totoo lang, habang natututo ka sa salita ng Diyos, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap po ng pakiramdam. Uuwi ka sa bahay, punong-puno ka. Ano ibig sabihin nun? Liwanag na liwanag ka. Bless na bless ka. Ano ang message? Nakakatawa si pastor. Nakakagising po siya. Bless na bless, ano? Imagine this one. Nung dumating si Lord sa bahay ni Martha at ni Maria. Ano mas pinili ni Maria? Makinig. At anong sabi ni Lord? Mas pinili niya higit na mahalaga. Dahil alam ni Lord ang kahalagan, the importance of listening in the Word of God. Alam ni Lord. Sinasabi niya lang mahalaga ang kanyang salita. Go! And you will get from the Word of God. Pag uwi mo, sa buhay mo, dala-dala mo yan. Yung natutunan mo. And your life will be built. Sabi niyan, build. Mabibuild ka, lalago ka, lalaki ka, mamumunga ka. Gusto po ba natin yun? Yung buhay na buo sa Panginoong Jesus? Go to the Word of God. Amen? Every time we ignore the Word of God, kapag ini-ignore natin yung mga preaching, yung mga gawain, yung mga pangangaral, yung mga Bible study, every time we ignore the Word of God, we ignore the Lord. Totoo po ba? Ano sabi ng Biblia? Siya ang salita. Ibig sabihin, yung ipinapangaral na salita ng Diyos, ini-ignore natin, tayo, hindi tayo seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. It means you are not serious with the Lord. Sino ba yung salita? Sabi ron, ang salita ay nagkatawan tao. Sino po yung salitang yon? Si Lord, at siya yung ipinapangaral. Ang pinapangaral natin ay ang Panginoong Yesus. At kapag ini-ignore mo yan, ibig sabihin nun, you ignoring Jesus in your life. Kaya may rulership ngayon ang kaaway sa'yo. Why? You are not serious listening. Alam ko po, ewan ko, Tagaybang Fellowship po ito. No? Hindi po dito yung sa JSM. Yung mga music team, after nilang tumugtog, nasa likod, nagmimerienda, bumibili ng ice candy. Kasi preaching na no? Mga nag-i-spaghetti, mukha ng pandesal, nagpapalaman, no? Hindi, wala akong pinapatamaan. Okay, no? Hindi sila serious sa Word of God. Tandaan po natin, Tagaybang Fellowship po yun. Hindi o dito yun. Nagkataon naman. Sige, mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. Seryoso dapat tayo pag nangangaral na si pastor. Bakit? Si Lord yung ipinangangaral niya. Kapag hindi tayo seryoso dyan, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi ka seryoso kay Lord. Rulership, no? Nakakapag-rule tuloy ang kaaway sa music team ng ibang church. Amen! And take note of this, ignoring the Word of God, ibig sabihin po nun, will lead you into ignorance. Wala kang natutunan. Bakit? Sila, ang dami nilang natutunan. Sila napagpala, ikaw, you ignore the Word of God. It will lead to ignorance. Wala ka. Uuwi kang wala. Di ba? Sila lang napagpala, no? Ignorance of the Bible. Kaya makinig tayo, magbasa tayo ng Biblia. Ignorance of the Bible, of the Word of God, means ignorance about God. Sino lang ba nagtuturo tungkol sa Diyos? Ang Biblia. Kaya kapag ignorante po tayo sa Biblia, ignorante po tayo tungkol sa Diyos. Amen. Meron po sa Biblia, sample po na, meron sa Bible na namomroblema sa kanyang trabaho.
Tingin niyo po, ano ang pinakamahirap na trabaho? Sa inyo po, ano ang pinakamahirap na trabaho para sa inyo? Ano? Maging nanay? Ano? 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 Mike. Oh, ano? Parang ano, may hugot doon na. Ang pagiging nanay, ano ba? Pinakamahirap ba ang pagiging estudyante? Para sa akin, ang pinakamahirap ay yung maging trabahador ako na ang boss ko ay ganun. Ano po ba? Pinakamahirap na trabaho. Tingin po ninyo. Sige po. Walang trabaho. Pinakamahirap, walang trabaho. Mahirap yun. May isang pong tao sa Bible, nahihirapan po siya sa kanyang trabaho. Ano ho? Kilala niyo po si Haring Solomon. Kung mahirap maging estudyante at mahirap maging nanay o tatay o anuman, mas mahirap po maging hari. Totoo po ba? At dahil mahirap maghari ang isang hari, ano po ginawa niya? Tingnan po natin. Basahin po natin. 2 Chronicles chapter 2 verse 1 to 10. Nag-pray siya kay Lord sa Diyos. Anong prayer niya? Give me wisdom and knowledge. Sabi ko nga po sa inyo, kapag may nangangaral, we get knowledge, we get light. Ang kailangan niya ay idea na galing sa Diyos. No? Give me wisdom and knowledge that I may lead these people, for who is able to govern. Sino makakapag-lead ng mga taong ito, makakapag-govern ng mga taong ito? These great people of yours. Yun ang problema niya. Paano ko itong pamamahalaan? At ang hiningi niya ay wisdom at knowledge galing sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, light is the knowledge about God. Ano ibig sabihin nun? Idea. Ano? Mahirap ang buhay. Ano? Mahirap ang buhay. Mahirap tong ginagawa ko. Pero kung bibigyan mo ko, Panginoon, ng idea para kagawin to, magagawa ko ito. Yun ang hinihingi sa Panginoon. Yung knowledge. Ano? At saan po natin nakukuha yung knowledge? Sa salita ng Diyos. Kung hindi ka magbabasa ng Bible, wala kang knowledge about sa mga idea na ibibigay sa iyo ng Panginoon. And then the next verse, ano po sabi? No. Verse 11. God said to Solomon, no? Ito kaya naghihirap ang tao no? Kaya siya nahihirapan. God said to Solomon, since this is your heart desire, and you have not asked, hindi mo hiningi ang ano po yung una? Have not asked for wealth? Hindi mo inas ang riches? Hindi mo inas ang honor? Pang-apat, hindi mo inas ang death of your enemies? Ano yung pang-lima? And since you have not asked for a long life? 5 yun. Hindi mo hiningi yan 5 yan. Ano? Kasi ang tao, kapag nahihirapan, ano hinihingi? Pera. Ang hirap po kasi pag walang pera. Kaya ang hihingi niya, pera. Anong ginawa ng Panginoon kay Solomon? Hindi pera, hindi kayamanan, hindi honor, hindi kamatayan ng mga humuhusga sa kanya, at hindi rin long life. Anong binigay ni Lord sa kanya? Tignan po natin, Kasi ganito, tama yung hiningi niya, no? Kaya tignan po natin. Therefore, verse 12, therefore, sabi niya, wisdom and knowledge will be given to you. Ibibigay niya yung idea, yung wisdom, yung knowledge para mag-rule. And, sabi ni Lord, I will also give you up. Kaya kaganyan Ang hinihingi mo, hindi wisdom, hindi knowledge. Ang sabi ni Lord, I will give you also wealth, riches, honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Amen. Kaya ka hindi tinutugon ng Panginoon, mali yung hinihingi mo. Ano hinihingi mo? Lord, bigyan niyo po ako ng number. Mali kasi hinihingi mo. Itama mo yung hinihingi mo. Si Solomon, ano hiningi niya? Knowledge.
Give me knowledge. Give me idea. Mahirap ka? Lord, give me knowledge. Give me idea. Alam ko malalampasan to. Give me wisdom. Huwag kang humingi ng number. Loto. Hallelujah. Amen. No? Paano ka magkakaroon ng paano ka mag-gain ng wisdom and knowledge na galing sa paano mabubuo yung buhay mo? Tamad mong magbasa ng Biblia. No? Matatapos na uli ang taon. Ano? Nasang aklat na? Sino yung magbabasa? 1 year. Bible 1 year. Naputol, na-stop. Lamentation na po. No? Yung Hebrews patapos na. Nasa panaghoy na. Katatapos lang ng Jeremiah. No? Magbasa ng Bible. Sabi mo dyan sa iyong katabi, magbasa ng Bible. Makinig ng sermon. Sabi mo sa kanya, umattend ka ng Bible study. Bakit? Kasi hindi mo hiningi sa Panginoon, ibibigay sa iyo ni Lord. Ano hiningi mo sa Kanya, Lord? Wisdom. Ano hiningi mo sa Kanya, Lord? Salita mo na magbibigay liwanag sa akin. To know everything. Amen? Ba? Imbis na datong, hiningi mo, imbis na atik, no? Ano pa mga salitang atik, datong, kwalta, no? Atik, datong, kwalta. Ano pa? Pera, no? Yun naman, atik, datong, kwalta. Ano ba? Mga ganun, di ba? Yun ang hinihingi, no? Alam niyo po ba na may isang pangyayari sa Bible? Kilala niyo po si Joshua? Hindi nila alam kung paano tinitignan pa lang nila yung wall, na ang kapal-kapal ng wall, ang taas-taas ng wall, hindi nila alam kung paano yung mapapasok. Siyempre, dadaan sila doon. Paano babagsak? Dumating yung Word of God, ayan sabi ko sa inyo yung idea na galing sa Diyos, dumating kanino? Kay Joshua. At ano yung, sabi ko nga po sa inyo, maraming mahirap sa harapan po natin. Parang mga kasing lalaki ng Wall of Jericho. Ang hirap. Pero dumating yung idea, dumating yung Word of God kay Joshua. Ano po nangyari? Sabi ni Lord, ito yung idea ni Lord, ito yung knowledge ng Panginoon. Ano yung idea ng Panginoon? Umikot kayo dyan ng ilan? 7 beses, no? At sa ika-7 beses, anong idea ng ika-7 beses? Iikot kayo ng 7 times uli. At kayo ay sisigaw. O di, siyempre, dumating ang idea ng Panginoon. Kaya anong ginawa nila, Joshua? Ano sila? Marcha sila. Alam nyo, habang nagmamarcha sila, hindi maiwasan may chismisan doon. Tama? Amen. Ano ang chismisan? This is a good idea? Babagsak yan sa ginagawa natin. God's idea, hindi yan galing sa idea ng sanlibutan. Nung ika-7 beses, umikot sila ng ika-7. Sige na nga. Sabi nung bumagsak ngayon yung wall, ano sabi ni Joshua? Nung narinig niya yung chismis, I told you. O, di ba? This is a good idea na galing sa Diyos. Amen? Kaya minsan wala walang nangyayari sa buhay natin Bakit? Puro idea ng sanlibutan. Bakit? Lagi kang absent sa pakikinig, lagi kang tulog. Ano? No? Palapakan po natin ang Panginoon. Ano? Di ba? Idea ng Diyos yun. Dumating sa kanila yung word ng Panginoon. Ask for the idea na galing sa Panginoon, for the knowledge na galing sa Diyos. Last verse, hindi ko na po tatapusin. And yung mga following verses, puro verses lang po yun about sa salita ng Diyos, sa knowledge na makukuha po natin. This verse, Hosea chapter 4, verse 6. Kasi masyado na po tayong late. Puputulin na lang po natin. Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed from
lack of knowledge. Kaya napapahamak ang tao. Bakit? Kulang sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Si Lord na po nagsabi niyan, because you have rejected knowledge, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos, I also rejected you as my priest because you have ignored the law of your God, yung salita ng Diyos, you ignore the Word of God. Ang sabi niya, you ignore the law of your God, and also I will ignore your children. Kaya hindi kita inaalala. Why? Hindi mo naman binibigyan ng pagpapahalaga ang aking salita. Kaya maraming napapahamak eh. Why? Lack of knowledge. No? Dapat sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo mag-asawa, kapag dating sa salita ng Diyos, wala mo na tayong pakialaman. Diba? Salita ng Diyos to, no? Dapat ganun, no, honey? Huwag ka muna, preaching na eh. Ha? Pag mag-boyfriend, bitaw mo na, di ba? Ganun, no? Pagka, walang takbo-takbo, walang serious. Amen? Pag tungkol sa salita ng Diyos, bigyan natin ng importansya yan. If you want your life to be full, be connected in the Word of God. Sabi ng Lord, kung mananatili kayo sa akin, at ang aking salita sa inyo, magliliwanag kayo, you will get the knowledge from the Word of God. Amen. Get the light. Go to the Bible study. Get the light from the Word of God. God's idea. And your light will be connected to God. No? Sabi nila, masyado daw malayo yung church. Okay lang, kapatid, kahit malayo yung church. Kami, kanina umaga, galing pa kami nagkarlan. Walang problema po doon, kahit malayo po yung church. Ang mahalaga, malapit ka sa liwanag. Ano gusto mo? Ha? Nalalayuan ka sa church, nandun yung liwanag? O doon malapit ka at malayo ka sa liwanag? Ano mas gusto mo? Malapit ka sa liwanag kahit malayo yung church? O malayo ka sa church at malapit ka naman sa darkness? Diba? Kahit malayo yung church, kahit naglalakad ka lang. Meron nga po dito, kilala ko po, naglalakad lang siya. Papunta rito. Dahil alam niya, nandun yung liwanag. Go! To the Word of God. Si Lord yung liwanag. Ano? At ang sabi po rito, full life in Christ, sa conclusion, is a life that is living fully. No? Full life in Christ is a life that is living fully connected to God's Word, which is Jesus, the light that bring us out from darkness into light. Amen. At last verse, 1 John chapter 2, verse 8. Ang sabi rito, yet I am writing you a new command. Its truth is seen in Him and you because the darkness is passing. Nakikita ko, lumilipas na ang darkness sa buhay nyo. And the true light is already shining. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Gusto namin, Panginoon, na totoo maging buo ang buhay namin. Wala nang rulership ang dyablo sa buhay namin. We want life, Lord, the fullness of our life, na nakadikit sa inyo, Panginoon, at ang inyong mga salita ay dumadaloy sa buhay namin. Because there is light in your word. Wisdom and idea coming from you, O God. And thank you, Lord. Thank you, God. Awitan po natin ang Panginoon, pasalamatan natin sa Lord. Sabi nga po doon, yung darkness sa buhay natin because of this light, because of His word, passing through. Umaalis na, unti-unti nang umaalis. And the light, ang sabi ng Panginoon, already shining.
Yes, Lord. Turuan mo kami na bigyan ng pagpapahalaga, O Diyos. Dahil ito na yung buhay namin. Buhay na nakakonekta, na nakadikit, nakaugnay, Panginoon, sa inyong mga salita. Hindi na kami mapapaknit dito, O Diyos. This is our life. Ang mabuhay sa liwanag ng iyong mga salita. To be in your word. Ang umupo sa inyong panganan makinig. Bigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga salita. Yes, Lord. Muli awitin po natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.